2:18 ng umaga noong Nobyembre 23, 2022, isang location pin ang ipinadala mula sa telepono ng isang dalaga patungo sa kanyang ina. Ito na ang magiging huling senyales ng buhay mula kay Jasmine Pace. Si Jasmine Pace ay isang maaasahang matanda na nag-aral sa University of Tennessee. Sa Chattanooga, hinahabol ang kanyang mga pangarap ng may kaparehong init at determinasyon na nagbigay kahulugan sa lahat ng kanyang ginagawa. Ipinanganak noong Mayo 29, 2000 kina Katrina at Travis Wayne Pace, lumaki si Jasmine na maging eksaktong uri ng anak na maipagmamalaki ng sinumang magulang. Hindi siya sumuko sa mga tao at hindi rin siya sumuko sa kanyang sarili. Sasabihin ng kanyang kapatid na si Gabriel kalaunan. Gaano man kahirap o kaabala, lagi siyang naglalaan ng oras para sa pamilya at mga kaibigan. Dahil ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Si Jasmine ay mahabagin at mapagbigay, isang debotong tiyahin at ninang na tinatrato ang kanyang 4 na pusa na parang mga bata. Ang kanyang pamilya ay lalong malapit sa isa't isa, kung saan pinapanatili ni Jasmine ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa kanyang ina, si Katrina. Wala nang ibang hinangad si Jasmine kundi ang magkaroon ng sarili niyang mga anak at palaging pinag-uusapan kung anong uri siya ng ina. May mga pangarap siyang bumuo ng isang pamilya na ipagpatuloy ang siklo ng pagmamahal at init na siyang nagtakda ng kanyang sariling pagpapalaki. Ngunit, ang maliwanag na kinabukasan ni Jasmine ay malapit nang maputol ng isang taong inakala niyang lubos niyang mapagkakatiwalaan. Si Jason Chen ay tila lahat ng maaaring gusto ng isang dalaga. Sa isang kasintahan, ipinanganak noong Nobyembre 9, 2005 na mas bata kay Jasmine, nag-aaral ng computer science sa University of Tennessee. Sa Chattanooga, ang kanyang mga magulang ay mga unang henerasyon na imigrante na Sino-Amerikano na nagmamay-ari ng isang restaurant malapit sa Nashville. Tahimik siyang tao pero medyo nakakatawa. Naalala ko ang dating ka-dormmate niya sa kolehiyo na si Ryan Barrett. Pero kalaunan ay sasabihin ni Barrett sa Local 3 News na si Chen ay naging masama, malisyoso at manipulatibo. Tila bigla na lang. Ang mga babalang senyales ay naroon na sa loob ng mga taon. Sinabi ng mga dating kaklase ni Chen mula sa Nolanville High School na may tendensya siyang magkunwaring estudyante online. Si Addie Raymer na nakaalala kay Jason na gumagawa ng mga peking persona para mapalapit sa mga tao ay nagsabi parang sinusubukan lang niyang sumisid pa sa buhay ko. Isang kaibigan ang nagsabing si Jason ay nahuli na nagmamasid sa kanilang mga gamit ng maraming beses. Ang mga insidenteng ito na tila maliit lamang noong panahong iyon ay kalaunan ay makikilala bilang mga maagang senyales ng isang taong may malalim na nakakabahalang mga tendensya sa pag-stalk at manipulasyon. Malinaw ang padron. Si Jason Chen ay may obsesibong pangangailangang malaman ang lahat tungkol sa mga tao sa kanyang buhay, idokumento ang kanilang mga kahinaan at kontrolin ang salaysay sa paligid ng kanyang mga relasyon. Ngunit para sa isang bata, isang babaeng tulad ni Jasmine na nakakita ng pinakamahusay sa lahat, ang mga pulang bandila na ito ay mananatiling hindi nakikita hanggang sa mahuli na ang lahat. Noong unang bahagi ng 2022, nakilala ni Jasmine si Jason sa pamamagitan ng tila isang ganap na normal na modernong pag-ibigan, isang koneksyon sa dating api sa pagitan ng dalawang mag-aaral sa kolehiyo sa University of Tennessee sa Chattanooga. Umarkila si Jason ng isang apartment sa Mont Street sa Chattanooga, kung saan regular na bumibisita si Jasmine. Habang nabubuo ang kanilang relasyon, para sa mga nakapaligid sa kanila, sina Jason at Jasmine ay tila isang tipikal na mag-asawa sa kolehiyo.
Ilang buwan na silang nagde-date at ang kanilang relasyon ay tila normal ang pag-unlad. Tinanggap ng pamilya ni Jasmine si Jason sa kanilang buhay na nakikita siyang isa lamang. Binata na bumihag sa puso ng kanilang anak na babae. Ngunit kahit sa simula pa lamang may mga banayad na palatandaan na ang interes ni Jason kay Jasmine ay higit pa sa normal na romantikong kuryosidad. Lingid sa kaalaman ni Jasmine at ng kanyang pamilya, idinodokumento na ni Jason ang mga nakakagambalang detalye tungkol sa kanyang buhay, kumukuha ng mga tala tungkol sa kanya nakaraan sa mga paraang nagmumungkahi. Nang kanyang pagkahumaling sa kanya ay nagiging isang hindi malusog na obsesyon. Ang kalaunan ay matutuklasan. Sa kwarto ni Jason ay nagpinta ng nakapangingilabot na larawan ng sistematikong pagsubaybay na nagbabalatayo bilang romantikong interes. Siya ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ni Jasmine na lumilikha ng na ituturing na isang handbook ng isang stalker kung paano manipulahin ang babaeng dapat niyang mahalin. Ngunit si Jasmine na mapagbigay at mapagtiwala sa likas na katangian ay walang ideya na ang kanyang mga pribadong pag-amin ay kinakategorya at pinag-aaralan ng isang taong kalaunan ay gagamit ng kanyang tiwala laban sa kanya sa pinakamapangwasak na paraan. Ang Nobyembre 22, 2022 ay nagsimula bilang kung ano ay dapat sana ay isang ordinaryong Martes para kay Jasmine Pace. Ngunit ang araw na iyon ay nagdala ng nakapanlulumong balita. Nawalan si Jasmine ng kanyang lola sa tuhod na ang pagkamatay ay nag-iwan sa lahat ng tao na labis na nagdadalamhati. Ang pagkawala ay mabigat sa puso ni Jasmine. Kasunod ng kamakailang pagkamatay ng isang minamahal na ina ng pamilya, marahil ay kailangan ni Jasmine ng kaunting espasyo upang magdalamhati ang kanyang pamilya. Sa una ay naisip noong siya ay kalaunan, sabi niya. Gusto niyang gumugol ang oras na malayo sa bahay. Para kay Jasmine, ang paghingi ng ginhawa kay Jason ay tila natural na gawin. Kalaunan ay isiniwalat ng mga record ng telepono na nakausap ni Jasmine si Jason ng eksaktong 1 oras at 11 minuto ng gabing iyon. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap na iyon, nagpasya siyang pumunta sa apartment ni Chen sa Mont Street, malapit sa Fraser Avenue sa kahabaan ng North Shore ng Chattanooga. Kalaunan ng gabi, nagpadala si Pace ng text sa kanyang ina, si Katrina, na nagsasabi sa kanya na mananatili siya sa bahay ng isa niyang kaibigan sa buong linggo. Dumating si Jasmine Pace sa apartment ni Chen noong Nobyembre 22, eksaktong 11 oras 42 minuto. Alas negatibo 2, 18 ng umaga noong Nobyembre 23, nagpadala siya ng location ping mula sa apartment ni Jason sa kanyang ina, si Katrina Pace. Ang simpleng aksyon na ito na malamang ay naglalayong pasiglahin ang kanyang nag-aalalang ina tungkol sa kanyang kinaroroonan, ang magiging huling senyales ng buhay mula kay Jasmine Pace. Wala siyang paraang malaman na malapit na siyang makatuklas ng isang bagay na magtatakda ng kanyang kapalaran magpakailanman. Ang nangyari sa loob ng apartment 210 noong mga madilim na oras na iyon ng madaling umaga ay mag-aalala sa mga investigador at sa komunidad ng Chattanooga sa mga darating na taon. Ayon sa mga huling pahayag ng depensa noong panahon ng paglilitis, nasa bahay ni Chen ang mag-asawa nang marinig ni Jasmine ang tunog ng notification sa Tinder mula sa kanyang telepono. Ang tila inosenteng abisong ito ay magpapasimula ng sunod-sunod na mga pangyayaring magtatapos sa hindi masabi na trahedya. Kalaunan ay iginiit ng abogado ng depensa na si Josh Weiss na sina Jasmine at Jason ay nagsimulang mag-away nang makita ni Pace ang mga mensahe ni Chen sa ibang mga babae. Ang pagkatuklas na ang kanyang kasintahan ay
aktibong nakikipag-ugnayan sa ibang mga babae. Sa isang dating api habang siya ay nagdadalamhati. Sa pagkamatay ng kanyang lola ay magiging lubhang nakakapanlumo para sa sinumang dalagang umiibig. Ayon kay Weiss, ang komprontasyong ito ay lumala nang salakayin ni Jasmine si Jason. Gamit ang isang walang laman na bote ng alak, ang kanyang galit at pagtataksil ay nauwi sa pisikal na komprontasyon. Bilang reaksyon, sinipa siya ni Chen at siya ay natumba patalikod. Ayon kay Weiss, dagdag pa ni Weiss na nakakita si Chen ng kutsilyo at pagkatapos ay nawala ng malay na nagmumungkahi na ang sumunod ay kahit papaano ay isang hindi namamalayang gawain sa halip na isang sinasadya at kalkuladong pagpatay. Ngunit ang pisikal na ebidensya ay magsasabi ng ibang kwento. Ang unang senyales na may mali nangyari sa kapitbahay ni Chen sa ibaba, si Courtney Pagino Brewer. Nagising siya dahil sa isang malakas na sigaw noong mga unang oras ng umaga. Ng Nobyembre 23, 2022, bandang alas -2:00 ng umaga. Tiningnan ko ang aking telepono para tingnan ang oras. Natatawag na sana ako sa 911. Kalaunan ay nagpatotoo si Brewer. Naalala niya ang narinig niyang isang babaeng tinig na sumisigaw, mga yabag na tumatakbo papunta sa pintuan at umiiyak. Ngunit kalungkot, naramdaman ni Brewer na kumalma ang sitwasyon at hindi na tumawag sa pulisya. Ang desisyong iyon ay guguluhin siya magpakailanman dahil alam niyang ang mga sigaw na iyon ay si Jasmine Pace na lumalaban para sa kanyang buhay. Pinatay ni Chen si Pace noong mga unang oras ng umaga ng Nobyembre 23 sa kung ano ang ilalarawan ng medical examiner kalaunan bilang isang matagal at brutal na pag-atake. Ang karamihan sa 6 na pusaksak ni Ifu ay nakapupukaw sa lahat sa iisang bahagi ng kanyang katawan, mga kasing laki ng isang piraso ng papel. Hindi ito isang mabilis na pagkamatay. Ito ay isang pagkamatay sa loob ng hindi bababa sa ilang minuto na inabot ng 5 hanggang 10 minuto bago mamatay si Jasmine. Ang mga oras na sumunod, kasunod ng pagpatay kay Jasmine ay magbubunyag kung gaano talaga kakalkulado at kametodikal ang mga kilos ni Jason. Malayo sa mainit na krimen, ang kanyang depensa ay kalaunan ay mag-aangkin na ang kanyang pag-ugali ay nagpakita ng maingat na pagpaplano at sinasadyang panlilinlang na naglantad sa tunay na katangian ng lalaking pinagkakatiwalaan ni Jasmine. Ngunit ang nangyari pagkatapos ng pagpatay ay marahil mas nakakakilabot kaysa sa mismong krimen. Kalaunan ay ipapakita ng mga tala ng cellphone na si Chen ay hindi lamang aktibo sa kanyang telepono kundi talagang naghahanap ng mga bagong romantikong koneksyon habang ang bangkay ni Jasmine ay nakahandusay ng patay sa kanyang apartment. Ipinapakita ng mga tala na nakikipag-usap si Chen sa 2 tao sa Tinder noong umaga ng Nobyembre 23. Sinabi sa isa sa kanila, kaya sa palagay ko ay nagde-date na kami ngayon. Ang isa sa kanila na nagngangalang Victoria ay nakipag-ugnayan kay Chen at sumagot siya pagkalipas lamang ng 1 minuto. Ang mensaheng iyon sa Tinder ay ipinadala noong 9:52 hindi maaaring palampasin ang kawalang-galang ng aksyong ito. Wala pang 10 oras matapos mabrutal na pagpatay sa kanyang kasintahan sa loob ng ilang buwan, si Jason Chen ay naghahanap na ng kanyang susunod na kadate. Isang forensic expert ang kalaunan ay nagpatotoo na si Jason ay talagang aktibo sa Tinder noong panahong iyon, na direktang sumasalungat sa mga huling pahayag ng kanyang defense team na pansamantalang pagkabaliw. Noong 10:40 noong Nobyembre 23, ipinakita sa mga record ng telepono at mga kuha ng surveillance ni Chen na nasa
Walmart sa Signal Mountain Boulevard. Na sistematikong bumibili ng mga gamit sa paglilinis, peroxide, isang tuwalya sa paliligo at kakaibang 2 kumpol ng asparagus. Ang sistematikong paraan ng pagtatakip niya sa kanyang mga bakas ay nagpakita na hindi ito krimen ng pagnanasa. Ipinakita sa video footage mula sa apartment complex si Chen na umalis sa gusali na may maskarang nakatakip sa kanyang mukha at itim na tela na nakabalot sa kanyang kamay. Malinaw na tinatangkang itago ang kanyang pagkakakilanlan at anumang pinsalang maaaring natamo niya noong pag-atake. Ngunit ang panlilin lang ni Jason ay higit pa sa mga gamit sa paglilinis at pagbabalat kayo. Habang abala si Jason sa pamimili ng mga gamit sa paglilinis at pakikipag-chat sa mga bagong babae sa mga dating api, isang masalimuot na panlilin lang ang isinasagawa gamit ang mga social media account ni Jasmine. Ang antas ng pagpaplano at manipulasyon ay nagpakita kung gaano kalayo ang handang gawin ni Jason para pagtakpan ang kanyang mga nagawa. Sa Facebook page ni Jasmine Path, lumabas ang isang post ng larawan na may caption na, "Enjoying Thanksgiving with ang aking sanggol." Agad na nalaman ng kanyang pamilya na may mali nang makita nila ito. Ang larawan ay nakaset sa publiko sa halip na pribado, na taliwas sa lahat ng normal na gawin ni Jasmine sa social media. Mas nakakapagtaka pa, ang larawan ay ilang taon na bago pa man. Nagpatatoo si Jasmine sa kanyang kanang balikat at itaas na braso. Maraming mensahe ang ipinadala mula sa telepono ni Jasmine sa mga kaibigan at pamilya. Sa mga sumunod na ilang araw, lahat ng mensahe ay nagsasabing gusto ni Jasmine na mapag-isa at kailangan ng espasyo para magdalamhati sa pagkamatay ng kanyang lola. Ngunit, kinilala ng lahat ng nakakakilala kay Jasmine na ang mga mensaheng ito ay talagang hindi nararapat para sa isang taong nagpapanatili ng araw-araw na pakikipag-ugnayan sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakatanggap din ang ina ni Jasmine ng mensahe na nagsasabing bibisitahin niya ang isang kaibigan sa South Carolina. Malalaman din ng mga investigador kalaunan. Ngunit nang sundan ng pulisya ang pahayag na ito, itinanggi ng kaibigang iyon na mayroon siyang mga ganoong plano at sinabi rin na nakatira siya sa Kentucky, hindi sa South Carolina. Nagsisimula ng mabuo ang sapot ng mga kasinungalingan, ngunit ipinagpatuloy ni Jason ang kanyang desperadong mga pagtatangkang bumili ng oras at alisin ang hinala. Sinasabing nagpapadala siya ng mga mensahe at nagpo-post sa social media mula sa telepono nito para maiwasan ang hinala pagkatapos ng pagpatay. May malaking mali at sa kabila ng mga pagsisikap ni Jason na panatilihin ang kathang-isip na si Jasmine ay buhay at maayos, nagsisimula ng maunawaan ng kanyang pamilya ang mga kasinungalingan. Sinabi ng kaibigan ni Jasmine noong bata pa siya, si Bailey Putman, na ibang-iba ito sa kanya. Nang nagsimulang kumalat ang mga kakaibang post at text message sa Facebook. Walang araw na hindi sila nakakarinig mula kay Jasmine, lalo na ang isang oras. Si Katrina Pace ay lalong naguluhan habang ang mga oras ay naging mga araw na walang tunay na komunikasyon mula sa kanyang anak na babae. Sinabi sa kanya ng intuwisyon ng kanyang ina na may malaking mali sa kabila ng mga text message na nagsasabing kailangan ni Jasmine ng espasyo ng hindi makasama ni Jasmine ang hapunan ng Thanksgiving, isang tradisyon ng pamilya na sagrado para sa kanya. Alam ni Katrina nang may lubos na katiyakan na ang kanyang anak na babae ay nasa malubhang panganib. Gamit ang Evis Chevy Api, sinubaybayan ni Katrina ang sasakyan ng kanyang anak na babae sa isang apartment complex sa North Chattanooga noong Nobyembre 26. Ang natagpuan ni Katrina ay pumuno sa kanya ng pangamba. Natuklasan niya ang inabandunang sasakyan ng kanyang anak na babae malapit sa mga kondominium ng Signal View. At agad niyang napansin na ang upuan ay inayos para sa isang taong mas matangkad kay Jasmine na 5'2" pulgada lamang ang taas. May ibang tao na malinaw na nagmamaneho ng kotse ng kanyang anak na babae.
Ang sumunod na ginawa ni Katrina ay sa huli. Magliligtas sa investigasyon at magdadala sa pumatay sa kanyang anak sa hustisya. Gamit lamang ang isang credit card, pinasok ni Katrina at ng kanyang asawa ang apartment ni Jason. Dahil sa desperadong pagmamahal ng isang ina, natagpuan niya ang lisensya sa pagmamaneho at ilang credit card ni Jasmine, ngunit walang bakas ni na Chen o Jasmine. Kinumpirma ng pagkakatuklas ang pinakamatinding kinatatakutan ni Katrina. Bakit iiwan ni Jasmine ang kanyang pagkakakilanlan? Hindi nasiyahan sa pagresponde ng pulisya, pinasok ni Katrina ang apartment ng 3 magkahiwalay na beses. Nangongolekta ng mga telepono, tablet at mga notebook upang ihatid siya sariling investigasyon. Ikinuwento sa kanya ng kapitbahay ang tungkol sa malalakas na sigaw. Gamit ang ebidensyang ito, nakakuha ang pulisya ng Chattanooga ng warrant para halughugin ang apartment ni Chen noong Nobyembre 27. Nang pumasok si Detective Zach Crawford sa apartment 210, agad niyang napansin ang mahinang amoy ng mga produktong panlinis. Nakita ko ang tila paglipat ng dugo. Anya sa anyo ng bakas ng sakong sa sahig. Naglagay ang mga investigador ng chemical na reagent na tinatawag na Blue Star sa sahig. Kalaunan ay pinatotohanan ni Crawford na ito ang pinakamaraming dugong nakita niya sa isang crime scene. Hindi bababa sa 1 litro ng likido sa buong apartment. Ipinahiwatig ng ebidensya ng dugo na sinubukan ni Jasmine na tumakas na nag-iwan ng bakas sa buong apartment. Kalaunan ay natuklasan ni Detective Crawford ang mas maraming dugo na tumulo sa ilalim ng carpet na naaayon sa isang taong nagtatago sa ilalim ng kama. Sa pamamagitan ng digital tracking, ang datos ng lokasyon mula Nobyembre 23 ay naglagay kay Jason sa mga pampang ng Ilog, Tennessee. Noong Disyembre 1, 2022, ang mga detective hinanap ni Jasmine ang lugar malapit sa Sauk Creek Road at natuklasan ang isa sa mga pangyayaring magdadala sa kaso sa trahedya nito. Ikinuwento sa kanya ni Jasmine ang tungkol sa lugar na iyon noong sila ay magkarelasyon. Doon niya tuluyang piniling itapon ang bangkay ni Pace gamit ang sarili niyang kaalaman laban sa kanya. Ang datos ng lokasyon ang nagdala sa mga opisyal sa Sauk Creek Road, kung saan natagpuan nila ang bangkay ni Pace na nakabalot sa 3 itim na basurahan at nakalagay sa loob ng isang maleta. Nang buksan ito ng pulisya, natuklasan nila si Jasmine na nakaposas at nakatali at ang pulso ay nakakabit sa bukong-bukong. Siya ay sinaksak ng 60 beses. Napakaraming ebidensya laban kay Jason Chen. Si Jason Chen ay inaresto sa bahay ng kanyang pamilya sa Nolanville, Tennessee noong Nobyembre 30, 2012 at mayroon pa ring mga sugat sa kanyang mga kamay dahil sa pag-atake. Kinasuhan siya ng first-degree murder at pang-aabuso sa bangkay. Pagkalipas ng mahigit 2 taon, noong Enero 13, 2025, sa wakas ay humarap sa paglilitis si Jason. Sa isang sa dramatikong pambungad na pahayag, ipinakita ng taga-usig na si Cody Wamp sa hurado ang mismong maleta kung saan natagpuan ang bangkay ni Jasmine. Ito ang maleta kung saan isinuot ni Jason Chen ang 78 FB na katawan ni Jasmine. Pace, sabi niya sa takot na hurado. Paulit-ulit niya itong sinaksak. Hindi 7 beses, hindi 29 na beses. Hindi 43 beses, kundi 6 na pusaksak. Maging ang abogado ni Jason ay umamin na ang kanyang kliyente ang pumatay kay Jasmine, bagamat iginiit nila ang kusang pagpatay. Sa halip na ang unang pagpatay. Nagsimula ang deliberasyon ng hurado noong 4:12 noong Enero 20, 2025. Bumalik sila na maihatol sa loob lamang ng 44 minuto. Nagkasala sa parehong first degree, premeditated murder at pang-aabuso sa isang bangkay. Sa panahon ng pagdinig sa paghatol, ang pinsan ni Jasmine na si Jacqueline White ay naghulog ng 60 bato sa isang lalagyang salamin na kumakatawan sa bawat saksak.
Paano ka naging duwag na kailangan mong gapusin ng isang 78 FP na inosenteng babae at hindi bigyan ng pagkakataong lumaban? Direktang tanong niya kay Jason habang tinatawagan isa siyang mandaragit na sosyopat. Hinatulan ng hurado si Jason Chen ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad na makapagparol. Hindi na niya matitikman muli ang kalayaan.